Attention to all SSS members at pensioners. Sa mga nagtatanong, ang tanong po niya, pwede ba ang pamangkin ilagay sa beneficiaries? Sa video na ito, pakitapos hanggang sa dulo para malaman ang buong impormasyon. Oo, pwede, pero may mga kondisyon. Kung legal mong inampon ang pamangkin, magiging katulad na sila ng iyong anak, kaya pwede silang ilagay bilang primary beneficiary, kailangan may official na desisyon ng korte ukol sa pag-aampon. Kung wala kang asawa, anak, o magulang na buhay, pwede mong itakda o ilagay sila bilang itinalagang benepisyaryo sa iyong SSS record. Sila ang makakatanggap ng benepisyo kung wala ng ibang kwalipikadong kamag-anak. Kung walang pag-aampon at mayroon kang asawa, anak, o magulang, hindi pwede, ang SSS ay kumikilala lamang sa asawa, mga anak, lihitimo, dilihitimo, inampon, at mga magulang bilang pangunahing o pangalawang benepisyaryo. Ang pamangkin ay hindi kasama sa listahang ito bilang karaniwang benepisyaryo. Karagdagang paalala, sa benepisyong libing, kahit hindi sila nakalista, pwede silang makatanggap kung sila ang gumastos o nagbayad para sa libing. Kailangan lang may mga resibo at katibayan. So yan lang po ang latest update.